Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Parang sirampla ka na paulit-ulit sa aking isipan at patuloy na sumasaksak sa puso ko. Gusto kong magalit at sumbatan siya dahil parang pinaglalaruan lang niya ang aking damdamin. Pero hindi ko magawang gawin ang bagay na ito dahil ayaw kong isipin niya na masyado akong apektado sa halik niya sa akin. Halik na hindi niya sinasadya. Halik na walang malalim na kahulugan. Wala. Manhid ba talaga siya? Na hindi niya napapansin na lagi na lang niya akong sinasaktan. Ang hirap mahalin ni Alfred. Nakakapagod siyang mahalin. Pero aywan ko kung bakit napakatanga ng puso ko at hindi magawang tumibok nito sa ibang lalaki. Bakit ba napakatanga ko at nagpapaalipin ako sa pag-ibig ko kay Alfred? Tulad ng lagi kong ginagawa, pilit kong iniignora ang aking damdamin. Iniignora ko ang sugat na natamo ng puso ko dahil wala naman akong maisip na paraan para maghilom ito. 7 buwan na ang nakakalipas mula nang inihatid namin ni Alfred si Danaya sa Dubai at 7 buwan na rin ang nakakalipas mula nang huli kong nakita si Alfred. Huli ko siyang nakita noong paalis na ako at hinalikan niya ako sa noo. Madalas naman kami mag-video call, chat ni Danaya at sa pagkakaalam ko, doon na nanatili si Alfred sa New York. Dahil nandun ang main company ng business na hinahawakan nito, kung saan ito ang magiging CEO balang araw. Aaminin ko, na-miss ko si Alfred, lalo pat napalapit ako sa kanya nung huling nandito siya sa Pilipinas. At may mga sekreto kaming dalawa. Pero gano'n naman talaga si Alfred, yung klase ng tao na bigla na lang darating at bigla na lang mawawala. Kaharap ko ngayon si Lance. Nagdi-dinner kami ngayon. Until now, nililigawan pa rin niya ako. I could say that Lance is almost perfect. Magandang lalaki at galing sa isang prominenteng pamilya. He has also a business of his own. I'm also find him attractive. Pero ayaw kong ipagkamali ang atraksyon sa pag-ibig. In-entertain ko siya dahil ayaw kong malugmok sa nadarama ko para kay Alfred. Alam ko naman kasi na walang pag-asa ang lihim na pagsinta ko sa kanya. Pangarap ko rin na may magmamahal sa akin. Mag-aasawa at magkakaroon ng mga anak. At hindi matutupad ang pangarap ko na to kung hihintayin ko pa ang araw na matutunan akong mahalin ni Alfred na alam ko naman na parang suntok sa buwan. I can wait, Pauline. Hindi naman ako nagmamadali. Alam ko naman na may mga priority ka ngayon. Ang hiling ko lang, sana hayaan mo ako naligawan ka. Kahit pa ulit-ulit, hanggang sa marinig ko na ang matamis mong oo. Sambit ni Lance sa kanya sabay hawak sa aking kamay. Sa totoo lang sa araw na to, plano ko na siyang sagutin pa. Lance, thank you for waiting and natigil ako sa iba ko pang sasabihin nang marinig ko ang tunog ng aking cellphone. Sasagutin ko lang sandali ito ha. Sabay kuha sa aking cellphone mula sa aking bag. Tumayo ako at bahagyang lumayo mula sa mesa namin ni Lance. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko ngayon nang nabasa ko ang pangalan ni Alfred sa caller ko. Excited ako na marinig muli ang boses niya. Pero parang nananakit ang puso ko na tila may tinutusok na karayom dito. Alfred? Nauutal kong sagot. Are you busy? Agad naman na tanong ni Alfred. Heto na naman ako. Lumalakas na naman ang tibok ng puso ko dahil kay Alfred. Saan na yung sinasabi ko sa aking sarili kagabi na sasagutin ko na ngayon si Lance? Kakalimutan ko na si Alfred at ibaling ko na ang aking atensyon kay Lance. Hindi naman. Bakit? Kalma puso, ang rupok mo talaga. Nandito ako ngayon sa ospital. Manganganak na si Danaya.
Biglang nagising ang tila natutulog kong diwa sa kanyang sinabi. Ano? Pero 7 buwan pa lang siyang buntis ah. Wika ko naman kay Alfred. Agad akong nabuhay ng sobrang pag-alala para sa aking kaibigan. Kailangan na niyang isilang yung mga bata kasi nauubusan na siya ng tubig. Iyon ang sabi ng doktor. Hindi din nagtagal ang usapan naming dalawa ni Alfred. Pagkatapos namin mag-usap, agad ako nagpaalam kay Lance. At kahit gabi na mabilis akong nagpabook ng flight papunta sa Dubai. Mabuti naman at nakakuha pa ako. Dahil sa sobrang pag-alala ko sa aking kaibigan, hindi ko na nagawang umuwi sa condo unit ko at dumiretso na agad ako sa airport. Mabilis ang paglipas ng oras at ngayon nga ay nasa Dubai na ako. Halos 10 oras akong nasa eroplano. 4 hours ang time ng difference ng Pilipinas at Dubai, kaya medyo madaling araw pa dito sa Dubai. Kasalukuyan akong nakapila sa kung saan ang sasakyan ng taxi dito sa airport nang narinig kong may sumambit sa aking pangalan. Mabilis akong napalingon sa kung saan nagmula ang boses. Lance? Kunot noo kong sambit sa pangalan ng laking kaharap ko ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali para masiguro na hindi ako namamalik mata. Hindi ako halos makapaniwala na nasa harapan ko ngayon si Lance. Mukhang hindi pa din siya nakakapagbihis katulad ko. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan ka. Diretso niyang sagot. Ha? Bakit naman? Nakaawang labi na tanong ko. To make sure you are safe. Nagmamadali ka kasi kanina. Nanatiling nakaawang ang aking labi. Tila may bumara sa aking lalamunan at hindi ko magawang magsalita. Hindi ako halos makapaniwala na sinundan niya ako mula Pilipinas hanggang dito sa Dubai. Ang sarap kiligin sa kanyang ginawa pero napakamanhid talaga nitong puso ko. At sa iisang lalaki lang talaga ito ikinikilig. Wala akong nagawa kundi ang isama na lang sila sa pupuntahan ko. Napakawalang hiya ko naman kung basta ko nilang siya iiwan. Mabilis pa sa 4:00 ang aking hakbang. Nakasunod lang sa akin si Lance. Kalalabas lang namin mula sa elevator at tinatahak namin ang pasilyo papunta sa hospital sa kwarto kung saan nandun si Danaya. Nanganak na daw ito at kasalukuyang nasa NICU ang kambal na isinilang nito dahil kailangan ipasok ang mga ito sa incubator. Alfred? Sambit ko sa pangalan ni Alfred nang nakita ko siyang lumabas mula sa isang kwarto. Napahinto ako sa paghakbang, tila bumibigat bigla ang aking mga paa dahil sa titig ni Alfred sa akin. At itong nahihibang puso ko, umaasa na naman kay Alfred at gusto pa talagang paniwalain nito ang aking isip na nasasabik si Alfred sa akin dahil sa kanyang malalagkit na titig. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. Ngayong nagsing-abot ang mga mata namin ni Alfred. Wala na naman akong ibang nakikita sa paligid kundi si Alfred lang. Bakit ba hindi ko mapigilan ang puso ko na mahalin ito? Tila bumabalik sa normal ang lahat nang may humawak sa aking kamay at si Lance ang may gawa nito. Napatingin naman ako kay Lance. Let's go, sweetie. Ani naman ni Lance sa akin. Napatingin ako muli kay Alfred at kasalukuyan na siyang nakatingin ngayon kay Lance. Kunot noo ako dahil halos patayin na ni Alfred si Lance sa talim ng mga titig nito. Kaharap ko ngayon si Alfred. Dinala niya ako sa isang pasilyo na hindi masyadong madadaanan ng mga tao dahil may pag-uusapan daw kaming dalawa. Inis na naman ako sa kanya dahil parang nababastos na si Lance. Sadya kasing ipinapanamdam niya dito na hindi niya nagugustuhan ang presensya ng lalaking kasama ko. Ano bang iniisip mo, Maureen? Bakit kasama mo ang lalaking yon? Alam mo naman na hindi pwedeng malaman ng kung sino na nandito si Danaya sa Dubai. Aniya sa galit na tono. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman personally kilala nila si Danaya. At wala naman siyang alam na asawa pala ni Axel de la Cuesta ang kaibigan natin. Hindi din naman siya personally kilala ni Axel. Hindi sila magkaibigan nito. So ano ba ikinatatakot mo ha, Alfred? You know that I don't like that man. Sinabi ko na yun sa'yo. At sinabi ko na playboy siya. Nakakairita talaga itong lagi niyang pagtawag na playboy daw si Lance. Alam mo, Alfred, kung makainis ka sa sinasabi mong pagka-playboy ni Lance, para kang babae dyan na pinagtaksilan ni Lance.
Hindi ko mapigilang sambit na totoo naman. Anong sabi mo? Tanong niya na halata ang pagkainis. Madilim ang kanyang anyo na nakatingin siya sa akin. Napipikon ka kay Lance. Para kang babae na may crush dun sa tao. Dagdag ko pa. Based ito sa sarili kong nararamdaman. Lagi akong napipikon kay Alfred. Pero sa totoo lang, gustong gusto ko talaga siya. Huwag mo nga ako niloloko ha, Maureen. Hindi nakakatawa. At baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Mariing pagbabanta nito. Bakit? Ano bang gagawin mo sa akin ha, Alfred? Puno ng kuryosidad kong tanong. Ipapatikim ko sa'yo itong XL sausage ko. Diretso niyang sabi na titig sa mga mata ko. Kunot noo naman ako. XL? Sausage? Gosh, ang taksil talaga ng katawan ko. Hindi lang kasi pisngi ko ang nagiinit sa kanyang sinabi, pati na rin ang buo kong katawan. Ang sarap naman kainin ng grain jokes nito. Hindi ko mapigilan ang mapahagod ng tingin kay Alfred dahil sa kanyang sinabi. At bahagya pa talagang tumigil ang aking mga mata sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Totoo kayang XL ang kanyang pinakatago-tagong ahas? Napalunok ako sa kako ibinalik ang aking paningin sa kanyang gwapong pagmumukha. Sobrang pag-iinit ng aking pisngi, kaya sa tingin ko, pulang-pula ngayon ang aking mukha. Kunot noo naman siyang nakatingin sa akin. Ano nangyayari sa'yo? Larawan ng kalituhan ang mukha nito. Maghunos dili ka nga, Alfred, sa mga sinasambit mong salita. Kaibigan mo ako. Huwag mo akong bastusin. Mas malala ka pa kay Lance na sinasabihan mong playboy. Gentleman naman si Lance. Sweet pa. At isipin mo nga ha, Alfred. Pumunta pa siya dito para lang masiguradong safe ako. Galit-galitan kong sambit. At hindi ko pinangarap na matikman yung XL mong sausage. Pagsisinungaling ko dahil pinagnanasaan ko na talaga siya. Mas lalong lumihistro ang pagtataka sa kanyang mga mata. What are you talking about? May dala akong sausage na sinadya ko pang bilhin sa sikat na manufacturer doon sa New York. XL size. Dinalhan ko si Danaya. Alam mo naman na mahilig siya sa mga ganung pagkain. Masarap at kung gusto rin sanang ipatikim ko sa'yo. Ano bang iniisip mo ha, Maureen? Sabi niya na nagpahiya naman sa akin. Parang gusto kong lamunin na lang ako ng sahig dahil sa kahiyan na aking nadarama. Bigla namang dumilim ang kanyang anyo. At wag mo akong ikukumpara dyan sa Lance na yan ha. Dahil yung lahat ng ginawa ko ay hindi niya kayang tumbasan. Nanggaling pa ako sa langit, papunta sa impyerno, para lang masiguradong safe ka. Aniya na umani na naman ang kalituhan sa akin. Gusto ko siyang tanungin at ipaliwanag ang mga salitang kanyang sinasambit. Pero tinalikuran niya ako at tumakbang siya para iwanan na ako. Biglang nawala ang nadarama kong hiya dahil sa binigyan ko ng malaswang kahulugan ng kanyang XL sausage. Natabunan na ito ng kalituhan dahil sa mga salitang kanyang binitawan. Madalas talagang matalinhaga si Alfred at hindi ko na siya mabasa. Minsan, sweet, minsan naman napaka-cold. Minsan naman pakikiligin ako. Pero hindi pa nga tuluyan nag-sink in sa isip ko. Ang kilig ay may pambawi na naman siya kaagad na sumusugat na naman sa puso ko. Napaka-komplikado talaga niyang mahalin. Pero heto pa rin ako at baliw na baliw pa rin. Lihim na pagsinta ko sa kanya. Kung totoong lahat ng martir ay binabaril na doon sa luneta, baka matagal na akong inilibing sa lupa. Napaka-martir ko kasi sa pagmamahal ko kay Alfred. Agad din ako humakbang para balikan si Danaya at Lance. Nagkukwentuhan pa ang dalawa nung iwan namin sila ni Alfred. May sasabihin lang daw sandali sa akin si Alfred. At yun nga ang sasabihin niya sa akin. Napasukan ko sina Danaya at Lance na nag-uusap pa rin. Iginiya ko ang aking mga mata sa buong kwarto. Hindi ko nakita si Alfred. Ano gustuhan mo kay Maureen? Narinig kong tanong ni Danaya kay Lance. Nakaupo na ako ngayon sa isang stall na nasa gilid ng kama. Napatingin naman ako kay Danaya. Sa akin siya nakatingin. Niloloko niya ako. Pinandilatan ko naman siya ng mga mata. Nakakahiya kay Lance. Ngumiti lang ang aking kaibigan. Unang-una, napakaganda niya. Masarap siyang kasama. Matapang at may paninindigan. Hindi ko alam kung ano pa pero napaka-lovable talaga niya.
Lahat ng mayroon siya, nagugustuhan ko. Wika ni Lance na sa akin nakatitig. Masarap sa tainga ang mga salitang binatawan ni Lance. Sadyang nakakakilig pero hibang na itong puso ko. Pusong bato na yata ito para sa ibang lalaki. Tila kinikilig naman si Danaya na palipat-lipat ang tingin sa amin ni Lance. Nilaparan ko ang aking ngiti para hindi mahalata ng dalawa na lumilipad ngayon ang aking isipan. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi sa akin ni Alfred kanina. How about you? Ano ang nagustuhan mo sa akin, ha, Maureen? Tanong naman ni Lance na nagpatigil naman sa akin. Ha? Ano nga ba ang nagustuhan ko kay Lance? Masarap siyang kasama at kausap dahil naaalala ko si Gio sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto na kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Kaya mabuti na rin at hindi tuluyang nasagot ang kanyang panliligaw sa akin. Gwapo ka. Minsan nakakatuwa siya. Minsan naman nakakainis siya. Minsan sweet at minsan naman cold. Ani ko habang ini-imagine ko si Alfred. Sa tuwing maglalapat ang mga paningin naming dalawa, parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. Natigil ako sa pagsasalita nang nakarinig ako ng malakas na pagsara ng pintuan. Automatikong napatingin kaming tatlo sa pintuan at nakita namin si Alfred na kapapasok lang. Kanina pa kaya siya? I'm sorry. Nabitawan ko ang pintuan. Ang lakas kasi ng hangin sa labas, kaya sumara bigla. Mariing sagot naman ni Alfred. Ewan ko kung ano ang iniisip ni Danaya at Lance, pero napagtanto ko talaga na ngayon kung saan kaya dumaan yung hangin. Halos sarado na ang glass wall. Ang buong paligid na bahagi na ito ng hospital. Imposible talaga na makapasok ang hangin sa labas. Pero hindi na ako nag-usisa pa. Baka mapahiya lang ako. Hindi na din naman nag-usisa pa si Danaya kay Alfred. Halos 1 linggo nang nasa hospital si Danaya at 1 linggo na rin akong nandito sa Dubai. Mabuti na lang at semestral vacation, kaya nasamahan ko na ang aking kaibigan. Hindi din naman nagtagal si Lance dito sa Dubai. Umalis din ito kaagad dahil may negosyo ito na kailangang asikasuhin. 2 araw na rin nakasama ko sina Gio at Kia. Nasamahan ang aming kaibigan. Nasa incubator pa rin ang twins ni Danaya. Pero sabi ng doktor, wala naman masyadong ipag-aalala sa mga ito. Malakas at lumalaban ang 2 sanggol. Kapapasok ko pa lang sa isang bar dito sa Dubai. Kanina isang tawag ang natanggap ko mula sa number ni Alfred. Buong akala ko siya ang tumatawag sa akin. Pero nagtataka na lang ako at ibang boses ang aking narinig. Bartender daw siya. Lasing na lasing daw si Alfred. At since numero ko ang huling tinawagan ni Alfred, kaya ako ang tinawagan niya. Medyo masama pa ang loob ko kay Alfred mula nung huli kaming nagkausap. Hindi na niya ako pinapansin pa. Tila iniiwasan niya ako. At ngayon nalalaman ko na naglalasing siya. Hindi ko alam kung bakit siya naglalasing. May problema kaya siya? Kanina nagpaalam siya sa amin na may pupuntahan lang daw siya. Hindi ko naman lubos akalain na paglalasing pala ang aatupagin niya. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin si Alfred kaya nag-check-in muna ako sa isang hotel na malapit sa bar kung saan siya naglalasing. Sa tulong ng 2 staff sa hotel, sa wakas ngayon nakaupo na si Alfred sa sofa dito sa kwartong nakuha ko. Nakasandal siya sa backrest ng sofa. Tila na siya nahihimasmasan dahil nakatitig na siya sa akin ngayon. Nilabanan ko ang lakas ng pintig ng puso ko dahil sa malagkit na titig sa akin ni Alfred ngayon. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na lumalatay sa kanyang mga mata habang titig na titig siya sa akin ngayon. Ngayon pa lang niya ako tinititigan na ganito, hindi isang panaginip. Naalala ko ganito din niya ako titigan noon nung inakala ko nakahalikan ko siya at siya ang nagligtas sa akin noon sa Cebu. Pero panaginip lang pala ang lahat. Gusto kong magsalita pero walang nanula sa akin mula sa mga labi ko. Tila naumid ang aking dila ngayong na nagtama ang aming mga paningin. Tulad na laging nangyayari para sa anumang tumigil ang pag-ikot ng oras sa aming dalawa. Napasinghap ako nang bigla niya akong hinila, kaya naglanding tuloy ako sa kanyang kandungan. Sunod-sunod ang paglunok ko nang hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang isa niyang kamay.
Walang ibang laman ang puso ko, kundi ang pag-ibig ko lamang sa kanya. I love you. Tila ako naniga sa aking narinig. Agad kong naramdaman ang mainit na likido na lumabas mula sa aking mga mata. Kay tagal kong inaasam na marinig ang mga salitang ito. Hindi ko lubos akalain na maririnig ko ito ngayon mula sa kanya. Tumigil siya sa paghaplos sa aking pisngi. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Danaya. Sambit niya na nagpagising sa akin mula sa kahibangan. Narinig ko ang mga salitang ito, pero hindi pala para sa akin. Umaasa pa talaga ako. Natahimik na si Alfred na parang tulog na siya. At sa pagkakataong ito, hindi ko na mapigilan ang aking sarili at tuluyan ng nagsigbagsakan ang luha ko. I love you. Ito ang mga salitang binitawan ko noon sa harapan ni Alfred. Dahil sa sakit na aking nadarama, kaya hindi ko napigilan magsambit dito sa kanyang harapan. Para akong tanga at umaasa na talaga ako sa sinabihan niya ako ng I love you. Pero bigla akong sinampal ng katotohanan na si Danaya talaga ang mahal ni Alfred at ako ay isang kaibigan lamang. Walang espesyal para sa kanya. Nagkatinginan kami ngayon. Masyado na akong nasasaktan. Masyado na akong naging tanga. Kailangan ko nang palayain lahat ng kinikimkim kong damdamin para sa kanya. Gago ka, alam mo ba yun? Panimula ko. Nasasaktan ako. Durog na durog ang puso ko. Bakit hindi ka tumingin ha? Bakit hindi mo tingnan ang paligid mo ha, Alfred? Malay mo, may makita ka pa na iba. Malay mo, may iba pa na handa kang mahalin. Wika ako rito. Hindi ko na ito mapigilan. Nawala ang hiya ko sa katawan at kailangan ko nang magpakatotoo sa kanya. Wala akong ibang nakikita, Maureen. At wala sa plano ko ang maghanap ng iba. I rather choose to be not with someone, if not with Danaya. Ano kayang meron sa kanya mga salita at para akong tinataga nito? Para itong patalim na hinuhulma nung himagsikan. Masyadong matalim. Masyadong nakakasugat at nakakasakit. You know what, Alfred? Mahal kita. Mahal na mahal kita simula ng una kitang makita. Hindi ko mapigilang sambit habang nagsisimula ng manubig ang mga mata ko. Tila siya naninigas sa aking sinabi at nanatiling nakaawang ang kanyang bibig. I love you. I love you. Mahal na mahal kita sobra-sobra. Kakalimutan na kita, Alfred. Hindi naman mahirap gawin yon kasi gago ka at tanga ka. Tuluyan nang rumagasa sa aking anluha ko. Wala kang kwenta at wala kang magandang maidudulot sa buhay ko. Kakalimutan na kita, Alfred. Pangako ko yan sa'yo. Alam kong para akong baliw sa aking mga sinasabi. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na aking nadarama sa pamamagitan ng aking mga salita sa kanya. Tumitig siya sa akin at wala akong makita na kahit na anong emosyon sa mga mata niya. Blanko ito at tila walang pakiramdam. I'm sorry, Maureen. Pero ito yung dapat. Hindi kita pwedeng mahalin. Hindi pwede. Aniya saka siya tumayo at tumakbang para lumabas ng hotel room na pinagdalhan ko sa kanya. Sunod-sunod ang pagpatak ng aking luha habang sinusundan ng tingin ang papalayo niyang bulto. 3 taon na nga ang nakakalipas. 4 na taon na rin na nasa Dubai si Danaya. Masaya na siya kasama ang 3 taong gulang na anak. Successful na rin siya sa kanyang karera. Wala na rin akong balita tungkol kay Wilma. Habang si Axel naman ay kinukulit pa rin ako paminsan-minsan kung nasaan ang kaibigan kong si Danaya. Magaling ngang magtago si Alfred. Pati nga siya ay magaling din magtago. Na hindi sinasadyang sumabog na lang ako bigla. Masyado akong nasaktan at napahiya nun. Bahagya ako napaigtad na may yumakap sa aking baywang na mula sa aking likuran. Congratulations, babe. It lands. Boyfriend ko na siya ngayon. 2 taon na. Kino-congratulate niya ako dahil graduate na ako in medical school kanina lang. I graduated with flying colors.
Ngayon, magpo-focus na lang ako para sa board exam at sa residential ko. Nakangiti akong humarap sa kanya. Agad kong ipinulupot ang aking braso sa kanyang leeg. Masasabi ko naman na maswerte talaga ako sa kanya. Napakagwapo na niya, matalino at napaka-sweet pa. Total package talaga. And for our years and they were together, masasabi ko naman na minahal ko siya. Pero still, nandoon pa rin ang limitasyon sa lahat. Ayaw ko nang masaktan muli sa tulad ng naranasan ko noon kay Alfred. Ang pagkasawi ko sa walang katugon na pag-ibig ko kay Alfred noon ay nagturo sa akin na mas dapat kong pagtuunan ng pansin ang aking sarili. Mas dapat ko itong bigyan ng importansya. Si Alfred ang unang pag-ibig ko at ito rin ang unang-unang bumasak sa puso ko. Sana hanggang doon na lang yon. Agad niyang tinawid ang pagitan ng mga labi namin at siniil ng halik ang labi ko. Tumugon ako sa halik niya. Hindi siya nagsasalita pero nakikita ko ang frustration sa kanyang mga mata nang bahagya ko siyang itinulak. I'm sorry. Paumanhin ko sa kanya. Alam kong naging unfair naman ako sa kanya. I always put a distance between us. Kailangan hindi ko hinayaan na lumalim ang aming halikan dahil hindi pa ako handa sa ganitong intimate with him. I love you, Maureen. Pero minsan, hindi ko mapigilan ang mapatanong kung mahal mo ba talaga ako. Naramdaman ko ang iritasyon sa boses niya. Mahal kita, Lance. Ito at alam ko. Then anong problema, ha, Maureen? Mahal natin ang isa't isa. I wanted to be connected with you in an intimate way. At gusto kong maramdaman ang katawan mo. Lahat-lahat sa'yo. I'm sorry. Pero hindi pa talaga ako handa sa ganito, Lance. Narinig ko ang marahas niyang pagbuntong hininga. May meeting ba akong pupuntahan? I don't know if I can attend the celebration with your friends tonight. Masyado talaga akong busy ngayon. Aniya saka siya humakbang para iwanan ako. Wala akong nagawa kundi ang sundan na lang siya ng tingin. Saka ako napaupo sa sofa. Alam kong galit si Lance. Kasalanan ko ba? Hindi pa naman talaga ako handa doon. Ilang sandali pa akong nakaupo sa sofa hanggang sa napagpasyahan kong tumayo na at ayusin na ang sarili ko. Magkikita kami ngayon ni Kia at Gio sa isang bar kasama ang iba pa naming kaibigan para i-celebrate ang graduation ko. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa akin si Lance. Ang sabi niya sa akin ay may business engagement siya na pupuntahan sa Malaysia. Pero sa 2 araw niya doon ay hindi man lamang siya tumawag o mag-text sa akin. Alam kong hanggang ngayon ay nagtatampo pa rin siya sa akin. Haggard ka yata ngayon. May problema ba? Hindi ko na nakita si Lanza. Nag-away ba kayo? Pag-uusisa ni Gio sa akin. Nasa isang coffee shop kami ngayon. Nagkatampuhan lang. Matipid kong sagot. Dinala niya sa kanyang labi ang tasa sa kasiya uminom dito. Oo nga pala. Aniya pagkatapos niyang ilapag ang tasa sa ibabaw ng mesa. Nagkita kaming dalawa ni Alfred nung isang araw. Nagkausap kami sandali. 1 buwan na pala siyang nandito. Dahil siya ang nagmamanage ng mga negosyo nila dito. Napatigil ako sa akmang pag-inom ng aking kape nang narinig ko ang pangalan ni Alfred. May kung anong bumara sa aking dibdib at tila naninikip na naman ito. Naipikit ko ang aking mga mata. Saka ako napailing. Bakit ba ako nakakaramdam ng ganito sa ngayon? Huy, anong nangyayari sa'yo? Nakatawang tanong naman sa akin ni Gio. Wala. Ganito pa rin ba ang magiging epekto sa akin ni Alfred? Pangalan pa lang niya ay parang nawawala na ako sa katinuan. Parang baliw talaga to. Nakatawa pa rin na wika ni Gio. Bilisan mo na nga dyan, may mahalaga pa akong meeting mamaya. Agad din kaming umalis ni Gio sa coffee shop dahil may meeting pa siyang pupuntahan. Habang ako naman ay kailangan ko pang pumunta sa hospital kung saan ako nag-OJT noon. Napahinto kami sa paghakbang ni Gio nang may pasalubong kaming babae at lalaki na magkahawak kamay. Ang mga ito at sweet na sweet sa isa't isa. Napahinto naman sa paglalakad si Lance at napabitaw siya sa kamay ng babaeng kasama niya.
Hindi ko alam ang mararamdaman ko ngayon. Nakatingin kay Lance at sa ex-girlfriend niya na magkasama. Gusto ko siyang sumbatan. Gusto kong matawa at higit sa lahat, gusto ko siyang suntukin.